Magandang gabi sa inyong mga mahilig sa sine. Nakaranas ka na bang manood sa isang lumang sinehan kung saan ikaw lang ang tao sa loob? Yung tipong kahit napakaganda ng pelikula, mas nararamdaman mo ang titig ng mga anino sa gilid ng iyong mga mata kaysa sa liwanag ng screen. Sabi nila, ang mga sinehan ay imbakan ng mga emosyon, takot, saya at pangarap. Pero sa isang abandonadong teatro sa Recto, ang bawat upuan ay may kwento at ang row 13 ay hindi kailanman nababakante. Ako si Mang Hector. Huwag kang lilingon sa likuran mo habang nagsisimula ang palabas dahil baka ang katabi mo ay hindi na humihinga. Pero seryosong seryoso sa panonood. Pakinggan mo ang kwento ng Ang Sinehan sa row 13. Si Ben ay isang collector ng mga lumang film reels. Isang gabi, nakatanggap siya ng tip tungkol sa Teatro de Oro, isang sinehan na nagsara noong dekada 90 matapos ang isang trahedya. Sabi ng mga sabi-sabi, ang projector doon ay gumagana pa rin ng kusa tuwing alas 12 ng hating gabi. Dalang kanyang flashlight, pumasok si Ben sa loob. Ang amoy ng amag at nabubulok na tela ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng dilim, biglang umilaw ang malaking screen. Walang tunog, pero may lumabas na imahe, isang itim at puting pelikula ng isang lalaking naglalakad sa isang hallway. Wait, hallway ko to ah? Bulong ni Ben. Nakita niya ang sarili niya sa screen. Suot ang damit na suot niya ngayon. Hawak ang flashlight na hawak niya ngayon. Dahil sa takot at pagtataka, naupo si Ben sa pinakamalapit na upuan para panoorin ang pelikula. Napansin niya ang sign sa gilid ng row 13. Sa screen, ang film Ben ay pumasok na sa loob ng sinehan. Nakita ni Ben sa screen ang kanyang sariling likuran habang nakaupo sa row 13. Pero may mali sa pelikula. Hindi lang si Ben ang nakaupo sa row na iyon. Ang bawat upuan sa row 13 ay may nakaupong anino, mga taong nakasuot ng panglamay. Ang kanilang mga leeg ay nakapaling sa isang anggulo na hindi natural. Hindi ito maaari, sabi ni Ben. Sinubukan niyang tumayo, pero naramdaman niyang ang kanyang mga kamay ay tila nakadikit sa armrest ng upuan. Tumingin siya sa kanyang tabi. Sa totoong buhay, wala siyang nakikita. Pero sa screen, ang aninong katabi niya ay dahan-dahang humahawak sa kanyang leeg. Gusto mo bang malaman ang ending, Ben? Isang boses ang nanggaling sa speaker ng sinehan. Isang boses na parang gasgas na plaka. Biglang nagbago ang pelikula. Hindi na si Ben ang bida. Ang screen ngayon ay nagpapakita ng isang libingan. Sa ibabaw ng nicho, nakasulat ang pangalan niya, Benjamin Cruz, 1995 to 26. Ang petsa ng kamatayan ay ang petsa ngayon? Sino ang direktor nito? Sigaw ni Ben habang pilit na nagpupumiglas. Mula sa projection room, nakita niya ang isang silweta ng isang lalaki. Hawak nito ang film reel na gawa sa tila balat ng tao. Ang lalaking iyon ay walang mukha, isang blankong canvas na tila naghihintay ng bagong imahe. Ang pelikulang ito ay hindi matatapos, Ben, sabi ng boses, dahil ikaw ang magsisilbing loop. Uulitin mo ang huling 10 minuto ng buhay mo gabi-gabi
para sa aming audience. Biglang namatay ang screen. Ang buong sinehan ay naging napakatahimik. Pero naramdaman ni Ben ang isang malamig na hininga sa kanyang batok. Isang bata ang bumulong sa kanya mula sa row 12. Shh! Bawal maingay. Nagsisimula pa lang ang sequel.